Hapon na nang makauwi siya. Sobrang guilty ang naramdaman niya, nang malaman mula kay Mimay na yaya ng anak niya, na umiiyak ito dahil masama ang loob nito sa kanya. Nagkataon kasing interview niya sa isang kumpanya, na inaplayan niya sa araw ding iyon. Sa sobrang excitement na nadarama niya, ay nakalimutan niyang may parent-teachers conference sa school ng anak niya. Natanggap nga siya sa kumpanya sa posisyong account payable, ngunit kapalit naman yun ay sama ng loob ng kanyang anak. Nasaan si Elizabeth? Agad niyang tanong kay Mimay, nang pagbuksan siya nito ng pinto. Stay in sa inuupahan niyang bahay si Mimay. Ang tanging trabaho lang nito, ay alagaan ng mabuti si Elizabeth, kapag nasa trabaho siya. Ito rin ang araw-araw na naghahatid sa anak niya sa school, at may tiyagang naghihintay hanggang matapos ang klase. Hindi niya ito pinapakilo sa loob ng bahay. Kaya naman hindi na siya nagtataka kung mas close ang anak niya kay Aling Lara at sa yaya nito. Nasa kwarto po ninyo, sagot naman nito. May pinadala po pala saking merienda si Aling Lara, gusto niyo po bang initin ko ate? Huwag ka na mag-abala dahil busog ako, aniya. Magpahinga ka na, pupuntahan ko sa kwarto si Elizabeth. Umakyat si Kathy sa ikalawang palapag. Huminga muna siya ng malalim, bago ipinihit ang seradura. Nakita niya ang anak na nakaupo sa ibabaw ng kama, at nanunood ng TV. Bahagya lang siyang sinulyapan ng anak, at muling itinutok ang paningin nito sa TV. Elizabeth anak, tawag pansin niya rito. Pero hindi siya nito pinansin. Naupo siya sa gilid ng kama. Pasensya ka na anak, nakalimutan ni mommy na ngayon pala ang meeting sa school ninyo. Huwag ka na magtampo, please. Walang tugon mula sa kanyang anak. Anak, di ba, nabanggit ko sa'yo na hahanap ng bagong work si mommy. Kailangan kasi ni mommy mag-work para sa kinabukasan mo. At para mabili na rin natin ang ating dream house. Mahinahong sabi niya. Ginagap niya ang kamay nito, at dinala sa kanyang labi upang halikan. Tumingin ito sa kanya na malungkot ang mukha. Sorry din po mommy, kasi nagtatampo po ako. Paano po kasi ang mga classmates ko, kasama nila kanina ang parents nila sa school. Tapos ako, si Ate Mimay lang ang kasama ko. Hindi naman siya ang mommy ko, umiiyak na sumbong nito sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Tahan na, babawi na lang si mommy, pag-aalo niya sa anak, habang hinahaplos ang mahaba nitong buhok. Sabado bukas, kaya ipapasyal kita sa mall. Para naman makabawi ako sa aking prinsesa. Mabilis na kumawala sa mga bisig niya ang anak. Talaga mommy. Tila nagdahilan lang ito, dahil naging maaliwalas na ulit ang mukha nito. Promise. Promise. Nakangiting saad niya. Muli siya nitong niyakap at pinupog ng halik sa magkabilang pisngi. Thank you mommy. Ginulo niya ang buhok nito. Halika na, doon ka na sa sala manood ng paborito mong cartoons movie. Tila naglalambing na nagpakarga sa kanya ang anak. Ang baby damulag ko. Pinanggigilan niya ang pisngi nito, at saka pinasan sa likod niya. Tinupad nga ni Kathy ang pangako niya sa anak. Closed muna ang Kathy Restaurant, dahil makakasama nila sa pamamasyal ang mag-inang Aling Lara at Bibot. Niyakag niya rin si Mimay, ngunit mas pinili nitong umuwi na muna sa mga magulang nito. Gamit ang kotse ni Bibot na bagong bili nito ang siyang ginamit nila papuntang Taguig, kung saan naroon ang sikat na mall sa Maynila. Abot langit ang kabang nadarama niya, habang nasa biyahe sila. Matagal na panahon din ang tinikis niya, na huwag na muling tumapak sa Taguig. Kung saan doon nakatira ang pamilyang kumupkop sa kanya. Ang pamilya ni Elmo. Tuwang-tuwa si Elizabeth, iyon ang unang beses nitong makapasyal sa Taguig. Manghang-mangha ito sa mga nakikitang nagtataasan, at naglalakihang mga gusali na nadadaanan nila. Madalas na mahuli niya si Aling Lara, na pasimpleng tumitingin sa kanya sa front mirror ng sasakyan. Nakaupo ito sa tabi ni Bibot. Alam niya ang dahilan kung bakit. Minsan na rin kasi niyang nabanggit kay Aling Lara, na taga-Taguig Maynila ang ama ni Elizabeth. At hinuha niya'y pareho ang tumatakbo sa isipan nila, na may posibilidad na baka muli silang magkita ni Elmo. Pagpasok pa lang nila sa entrance ng mall, ay parang kinikilig sa tuwa ang kanyang anak. Namimalog ang mga mata nito, nang makita ang mga nakadisplay na mga laruan, at iba't ibang klase ng kiddie rides. Mommy, gusto ko sumakay sa carousel horse ride. Hinila siya sa isang kamay ng anak. Kumain na muna tayo anak, aniya.
Please, pakiusap nito sa kanya. Pagbigyan mo na ang bata, Kathy. Sabad naman ni Aling Lara sa mag-ina. Mamaya na lang tayo kumain, pagkatapos niyang mag-ride. Sige, pagpayag niya. Nagtatatalo naman sa tuwa si Elizabeth. Pero isang ride lang ha. Kakain muna tayo, tapos tsaka ka na mag-ride ulit. Mabilis naman na tumungo ang bata. Dahil edad 7 pa lang si Elizabeth, kinailangan na samahan ito para na rin sa safety ng bata. Ate Kathy, ako na lang ang sasama kay Elizabeth, presenta ni Bebot. Gusto ko rin kasi maka-experience sumakay sa carousel horse ride. Hoy Bebot, binata ka na. Hindi ka na bata, natatawang wika ni Aling Lara sa anak. Iyon na nga nay nagbinata na lang ako na hindi man lang naranasan makasakay sa mga kiddie rides, natatawang katwiran pa ng binata. Wala kasing ganito sa lugar natin. Ang pinapatayong mall sa Santa Ana, 4 na taon na ang nakalipas, hanggang ngayon under construction pa rin. O sige na, samahan mo na si Elizabeth, pagsuko ni Aling Lara, at pinaalalahanan pa ang anak. Si Elizabeth, bantayan mo ha. Tumango naman ang binata. Bumili ng 2 tiket si Kathy. Inalalayan naman ni Bebot si Elizabeth, na makasakay sa carousel horse ride. Hindi maiwasan ni Kathy na mapangiti, habang pinagmamasdan ng anak. Kitang-kita niya ang tuwa sa mukha nito. Mommy, Lola, tawag ni Elizabeth sa kanila, sa tuwing napapadaan sa harap nila ang larwang kabayo na sinasakyan nito. Pagkaraan ng 10 minuto, ay pinalabas na sina Bebot at Kathy. Mommy, mamaya sasakay po ulit ako sa mga kiddie rides ha. Hinhila ni Elizabeth ang dulo ng suot niyang blouse. Sige, pagpayag niya. Kakain na muna tayo, at mamimili ng mga kakailanganin mo sa school. Tumango naman ang bata. Naghanap sila ng makakainan sa loob ng mall. Request sa kanya ng anak, ay sa Jollibee sila kumain, at hindi naman sila nahirapan hanapin ang pwesto nito. Kaarawan ni Dustin. Kahit hindi niya anak ang bata, ay naging malapit na rin ito sa puso ni Elmo. Inuusig rin siya ng kanyang konsensya. Iniisip niya na siya ang dahilan kung bakit namuhay ang bata na hindi kasama ang mga magulang. Napag-alaman niyang nasa Cavite naninirahan ang mga magulang ni Monica, kasama ang batang si Dustin. Kaya naman upang makabawi, ay dinadalaw niya ang bata 1 beses sa 1 buwan, upang ipasyal at ipamili ito ng mga damit, laruan at groceries. Sa tuwing sumasapit ang kaarawan ng bata, ay lagi rin siyang naroon sa Cavite, para i-celebrate ang kaarawan nito. Mabait naman ang mga magulang ng dati niyang nobya, walang sama ng loob ang mga ito sa kanya. Nahihiya pa nga ang mga ito, dahil sa ginawa sa kanya ni Monica. 8 years old na si Dustin, kaya naman imbes na laruan ang bilhin niya, bumili na lang siya ng ilang pirasong damit, short, at sapatos. Mommy, pwede ba ako magpabili ng laruan? Tanong ni Elizabeth sa ina. Sige, pero isang laruan lang ha. Sabi naman ni Kathy sa anak. Opo, Mommy. Sandali lang, babayaran ko lang itong pinamili natin na school supplies, sabi ni Kathy na sandaling binitiwan ang kamay ng anak, upang kunin ang pitaka sa loob ng sukbit niyang shoulder bag. Kasalukuyang nasa loob sila ng bookstore. Samantalang ang mag-ina naman na Aling Lara at Bebot, ay nasa grocery store. Usapan nila na tatawag na lang siya, kapag papunta na sila ni Elizabeth sa grocery store. Mula sa bookstore, ay tanaw ng batang si Elizabeth ang mga nakadisplay na dollhouse. Kaya naman hindi nito inaalis ang paningin sa mga ito, habang hinihintay ang ina na nasa counter at nagbabayad ng mga pinamili. Daddy, bulalas ni Elizabeth. Namimalog ang mga mata nito, habang masusing pinagmamasdan ng isang lalaki, na nakatayo malapit sa mga nakadisplay na larwang dollhouse. Sa picture lang nakita ni Elizabeth ang ama, kaya naman pinagmasdan muna nitong mabuti ang nakitang lalaki, bago patakbong lumabas ng bookstore. Pagkatapos makausap ni Elmo sa cellphone ng ina, ay muli nitong isinuksok ang aparato sa bulsa ng suot na jeans. Bahagya siyang nagulat nang may isang batang babae na yamakap sa bewang niya. Umiiyak ito habang tinatawag siyang daddy. Hindi malaman ni Elmo kung ano ang magiging reaksyon niya. Naisip niyang baka kahawig niya ang ama ng bata. Daddy, matagal akong naghintay sa'yo. Ang sabi ni Mommy, abala ka raw sa negosyo, kaya hindi mo kami madalaw. Mahal na mahal po kita, Daddy. Narinig ni Elmo na sabi ng bata,
Kaya naman napakunot ang noo niya. Bumitaw sa pagkakayakap sa bewang niya ang batang babae. Tumangala ito, kaya naman nagtama ang kanilang mga mata. Hindi malaman ni Elmo, kung ano yung naramdaman niyang sumibol na kaba sa kanyang dibdib, nang mapagmasdan ang mukha nito. Luhaan ang mga mata ng bata. Ngunit batid niyang tila sabik ito na makita siya. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha nito, at tila ba nakaharap siya sa salamin, at nakikita niya ang kanyang refleksyon. "Sweetie, pwede ko ba malaman kung ano ang pangalan mo?" Tanong ni Elmo sa bata, nang mahimasmasan siya sa pagkabigla. Napansin niya na tila nagtataka ito. "Elizabeth po ang pangalan ko." Pakilala naman nito. Titig na titig ito sa mukha ni Elmo. Ang sabi ni Mommy, sanggol pa lang daw ako nang umalis ka. Kaya siguro hindi mo na ako makilala, Daddy. Para namang kinurot ang puso ni Elmo, nang makita ang bumalatay na lungkot sa mukha nito. "Sweetie, I'm not your daddy," Elmo said and lifted the little girl. "Where are your parents?" Nagpalingalinga sa paligid si Elmo, nagbabaka sakaling makita ang mga magulang ng bata. Gusto niyang minas sa magulang ng bata, dahil hinayaan lamang ng mga ito na mawala sa paningin ang anak. Paano na lang kung masamang tao ang nakakita sa bata? "Ikaw po ang daddy ko. Ikaw ang nasa picture na binigay sa akin ni Mommy." Nangunyapit sa kanyang leeg ang bata. Para bang ayaw na siya nitong pakawalan. Muli itong umiyak, habang sinasambit ang salitang daddy. "Huwag ka na umiyak," pang-aalo ni Elmo sa bata. Hinaplos niya ang ulo nito. Parang may lukso ng dugo ang naramdaman niya, habang umiiyak sa kanyang balikat ang bata. "Hahanapin natin ang mga magulang mo, okay?" Hindi sumagot ang bata. Patuloy lamang ito sa pag-iyak. "Elizabeth," tawag ni Kathy sa pangalan ng anak. Inikat niya ang loob ng bookstore, pero hindi niya ito makita. Kinabahan si Kathy sa isiping nawawala ang kanyang anak. Nanlamig ang buong katawan niya. Nagpapanik na siya. Agad na tinawagan niya sa cellphone si Bebop para ipaalam na nawawala si Elizabeth. Nagtanong din siya sa gwardya, na nakatayo sa entrance door ng bookstore. Ipinakita niya rito ang picture ng kanyang anak, na ginamit niyang wallpaper sa screen ng kanyang cellphone. "Mrs., pasensya na, hindi ko talaga napansin, na may batang babae na lumabas dito sa bookstore." Umiiling pa ang ulo na sagot ng gwardya. Napaiyak na si Kathy. Nataranta na siya, hindi na niya alam ang gagawin kung paano hahanapin ang anak. Parang gusto niyang maglupusay at umiyak ng umiyak. Hindi niya kakayanin na mawala sa kanya ang anak. "Manong guard, baka naman pwede niyo ako." Hindi natapos ang sasabihin niya, nang mapadako ang kanyang paningin sa toy section. May nakita si Kathy na isang lalaki na may kargang batang babae. Kilala niya ang suot ni Elizabeth, kaya nakakasiguro siyang ang anak niya iyon. Malalaki ang hakbang na tinungo niya ang toy section. Saktong nakalapit si Kathy sa estrangherong lalaki, nang magangat ng mukha ang batang karga nito. Nakahinga siya ng maluwang, dahil tama nga siyang si Elizabeth na anak niya ang karga nito. "Elizabeth anak." Mabilis na kinuha niya sa mga bisig ng lalaki ang kanyang anak. Niyakap niya ng mahigpit ang anak, habang umiiyak na hinahalikan ito sa ulo. "Tinakat mo ng sobra ang mommy." "I'm sorry mommy," umiiyak din na hingin pa umanhin ito sa kanya. "Mrs., sa susunod, huwag ninyong aalisin ang paningin sa inyong anak. Hindi ko nilalahat, pero marami na ngayong nagkalat na mas asama ang budi. Maging aral na sana ito sa inyo, para huwag na maulit itong nangyari," wika ni Elmo. Nakatalikod sa kanya ang nanay ng bata, kaya hindi niya makita ang mukha nito. Natigil sa pag-iyak si Kathy. Pamilyar sa kanya ang boses ng lalaking nakakita sa anak niya. Kahit mahigit 7 taon na ang lumipas, hindi pa rin niya nakakalimutan ang boses na iyon. Parang slow motion ang ginawang paglingon ni Kathy sa lalaki. "Kathy," bulalas ni Elmo nang makilala ang babae. "Ikaw nga Kathy." Niyakap siya ni Elmo ng mahigpit, at muling pinakawalan. Titig na titig ito sa kanyang mukha, na tila hindi makapaniwala na muli silang magkikita. Shock pa rin si Kathy. Totoo ngang bilog ang mundo. After 7 years, muling nag-cross ang landas nila ni Elmo, at sa pamamagitan pa ng kanilang anak. Bumilis ang tibok ng puso niya. "Anak mo si Elizabeth?" Tanong nito sa kanya. Hindi nakasagot si Kathy, pero tumango siya.
Tinawag niya akong daddy, ako ba ang ama ni Elizabeth? Muling bumalik sa alaala ni Elmo ang gabing may namagitan sa kanila ni Kathy. Posible nga kayang anak niya si Elizabeth. Hindi naman nakasagot si Kathy. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Nagtatalo ang kanyang puso't isipan, kung sasabihin ba niya kay Elmo na anak nilang dalawa si Elizabeth. Paano kung itanggi nito ang anak nila? Hindi lang siya ang masasaktan, kundi pati ang anak nila. But she only knew one thing, she still loved him dearly. Sa ilang taong lumipas, hindi man lang yata nabawasan ang pagmamahal niya rito, kahit na hindi siya ang pinili nito. Mommy, narinig niyang tawag sa kanya ng anak. Tsaka lamang parang nagbalik siya sa realidad. Ibinuka ni Kathy ang bibig pero walang namutawing salita. Hanggang sa maagaw ang pansin niya sa eco bag na nasa sahig. Nakita niya ang laman nito. Mga damit, short, bag at sapatos na puro sa pambatang lalaki. Parang doon lamang niya naalala na mag-asawa na nga pala sina Elmo at Monica. At hula niya'y lalaki ang anak ng dalawa. Halika, uuwi na tayo anak. Hinawakan ni Kathy ang isang kamay ng anak. Ayoko, mariing tanggi naman nito. Hinhila nito ang kamay, at patakbong niyakap ang ama. Mommy, isama natin si daddy sa pag-uwi. Elizabeth, hindi siya ang daddy mo. Tila may bikig sa lalamunang pagsisinungaling niya. Halika na, uuwi na tayo. Kathy, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Anak ko ba si Elizabeth? Muling tanong ni Elmo sa kanya. Hindi niya sinagot ang tanong nito. Napansin niyang pinagtitinginan na sila, ng mga taong naroon sa loob ng mall. Binaklas niya ang mga bisig ng anak na nakayakap sa bewang ni Elmo. Huwag matigas ang ulo, uuwi na tayo. Galit-galitan niya sa anak. Ayaw nitong bitiwan ang dulo ng damit ng ama. Napilitan siyang buhatin ito, ngunit nagpumiglas naman ito, sa kagustuhang makawala sa kanya. Ate, napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Si Bebot ang nakita niya. Nasa likuran naman nito si Aling Lara. Bebot, pakibuhat naman si Elizabeth. Mabilis na lumapit ito sa kanya, at binuhat si Elizabeth na patuloy sa pag-iyak. Nagpupumiglas naman ito. Daddy, palahaw ni Elizabeth. Tila humihingi ng tulong sa ama. Daddy, Aling Lara, halika na, uuwi na po tayo. Kinuha ni Kathy sa kamay ni Aling Lara, ang grocery pushcarts. Kathy, ang lalaki bang iyon ang ama ni Elizabeth? Tanong sa kanya ni Aling Lara, habang naglalakad sila patungong exit ng mall. Opo, pag-amin niya. Pero mamaya na lang po natin pag-usapan ng tungkol sa kanya, kailangan na natin makauwi. Lumingon siya sa likuran, at nakita niyang sinusundan sila ni Elmo. At nang makarating sila ni Aling Lara sa exit door ng mall, ay pinakiusapan niya ang dalawang gwardya na harangin ito. Kathy, sandali. Narinig niyang sigaw ni Elmo, pero hindi niya ito nilingon. Paglabas nila sa mall, ay agad niyang nakita ang kotse ni Bebot, kaya sinalubong nila ito. Mabilis silang sumakay sa kotse, at umalis na sa lugar na iyon. Sa patuloy na pakikiusap ni Elmo sa dalawang gwardya, ay pinalabas na rin siya ng mga ito. Halos takbuhin niya ang parking area ng mall. At mabilis na sumakay sa kanyang kotse. Sinubukan niyang habulin ang kotse, kung saan niya nakitang sumakay si Kathy at Elizabeth. Ngunit bigo siyang abutan ito. Habang nasa biyahe sila, wala pa rin tigil sa pag-iyak ang anak niya. Sinubukan ni Kathy na yakapin ito upang aluan, pero umiwas ito. Batid niyang masama ang loob nito sa kanya. Pagdating nila sa bahay ay patakbong umakyat sa hagdan si Elizabeth, papunta ito sa kwarto nilang mag-ina. Humugot ng malalim na hininga si Kathy. Kathy, kailangan mong makausap ng masinsinan ang iyong anak. Kailangan mong sabihin sa kanya ang mga dapat niyang malaman, tungkol sa kanyang ama. Malungkot na napatitig siya sa mukha ni Aling Lara. Pumasok po muna tayo, pagpapaunlak niya. Dinala niya sa sala si Aling Lara. Aling Lara, natatakot ako na kapag inamin ko kay Elmo na anak naming dalawa si Kathy, baka kunin niya sa akin ang anak ko. Si Elizabeth ang buhay ko. Ang anak ko lang ang meron ako, ang matatawag ko na pamilya, naluluhang sabi niya. Ginagap naman ni Aling Lara, ang kanyang kamay at marahang pinisil. Huwag mo kasing isipin iyon Kathy. Ikaw ang ina, higit na mas may karapatan ka sa bata.
Pero hindi mo pwedeng ilihim na lang sa kanilang mag-ama ang katotohanan, na may dugong nagtataglay sa kanilang dalawa. Paliwanag nito sa kanya. Huwag mo naman sanang ipagkait kay Elizabeth, na makilala niya ang kanyang ama. Sabik ang bata na makasama ang kanyang ama. Kailangan mo lang ipaunawa kay Elizabeth ang sitwasyon ninyo ng kanyang ama. Matalinong bata si Elizabeth, tiyak akong maiintindihan niya rin ang lahat. Ewan ko, sa ngayon ay blanca pa ang isipan ko. Pero pag-iisipan ko po ang iyong payo sakin, Aling Lara.